naman tayo sa sa isang issue. Ano bang issue? Ito yung yung pamumuno ni Inday Sara na pinuna ni Claire Castro. Pakinggan natin. Pag-aralan mo muna. Yan ang banat ng Malacanang sa hirit ni Senador Robin Padilla na ipa-drug test lahat ng public officials. Maganda to. Pero mas maganda yung bidyong isa ko ito. Pakinggan natin to. May nagtanong kay Claire kung dapat ba magpa-drug test si Bongbong Marcos. Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas. Ayan, si Robin Padilla, naghain ng panukalang batas. Ano yung panukalang batas ni Robin? Lahat mandatory. Magpa-drug test. Maganda ba yun o hindi? Para sa akin para sa akin, maganda yun. Kasi nga, para hindi tayo nagkakaroon ng adik na namumuno. Hindi lang namumuno, pangalawang presidente, congressman, kasi ganito yan. Kung adik yung presidente, trabahong adik yung mangyayari. Kung adik ang vice president, trabahong adik yung kalalabasan. Kung ang mambabatas adik, congressman at senador adik, hindi yung mga gagawin nilang batas pang-adik din. Hindi ba? So para sa akin, dapat kung ikaw ay congressman, kung ikaw ay senador, kung ikaw ay vice president at kung ikaw ay presidente, dapat mapatunayan mo na karapat-dapat ka sa posisyon. Di ba? Dapat talaga hindi ka adik at hindi ka lasenggo. Balita ko si Inday Sara noon daw nagpasa ng resignation niya kay Bongbong. Alas 10 pa lang daw ng umaga, amoy alak na. Di niya alam kung kakainom lang o lasing na lasing kagabi. Kaya nga daw mas lalo daw siyang nagdesisyon na mag-resign na kung ganyan ang presidente. Kaya na wala nang ginagawa, lasing pa. Di umano, according to Inday. Di ba? So paano mo kukuha ang tiwala ng tao kung hindi mo kayang ibigay sa tao yung hinihingi nila na kailangan hindi ka adik? Kasi tinan mo, gusto mo na yung mga Pilipino hindi adik, nang huhuli ka ng adik, tapos ikaw ayaw mong malaman kung adik ka o hindi. Diba? Pangit naman yun. So, ang tanong ni ate, may panukala si Robin, mandatory. Pwede ba? Actually, bawal yun. Bawal na i-require yung drug test, lalo na kung kung ibo-broadcast yung resulta. Kasi tayo sa private sector, ano ba yung mga kailangan ng drug test kapag kumukuha ka ng PTC? Permit to carry at saka ng LTAP, yung license to own firearms, hindi ba? So kung mag-a-apply ka ng mga ganyan, kailangan mo magpa-drug test. Mandatory yun. Okay lang na i-mandate ka na undergo ng drug test kung hindi naman ilalabas sa publiko yung resulta mo. Kasi nga, pribado ka, hindi naman ilalabas sa publiko. Although, nag-apply ka, nagpa-drug test ka, nag-fail ka, hindi ka lang makakakuha ng lisensya, pero hindi naman yan ibo-broadcast sa buong Pilipinas. Kasi kapag ka taga-gobyerno at yan ay nagpa-drug test at nag-positive yan, syempre, halimbawa, ako, tumatakbo ako sa senador, biglang hindi na ako tumatakbo ngayon. Magtatanong ang tao, ba't hindi ka tumatakbo? Hindi ba? Ba't hindi ka tumatakbo? Kaya ka hindi tumatakbo kasi hindi ka pasado sa drug test. Kasi nga, kapag ka taga-gobyerno, kailangan ipakita yung resulta. Di ba? Yun yung bawal na bawal. Privacy kasi. Totoo naman yun. Tama naman yun. Hindi talaga maganda yung ganun. Pero, ang tanong kasi dito is, eto bang pagpapadrug test ng mga politiko ay okay? Dapat? Ang sagot dapat dyan, oo. Para sa akin, maganda yung panukala. Kaya lang, according sa batas, mali. According sa batas, hindi pwede. So,
malamang sa malamang, malamang sa alamang, magkaroon ng magkaroon ng, kumbaga maglalaban yung batas na gustong gawin at saka yung batas in place na. Dahil meron na ng precedence yan eh. May jurisprudence na. So hindi maganda. So sinabi na ng Supreme Court na hindi pwede. Okay naman yung ganun na sagot, pero kung ang sagot mo is negatibo kagad, parang may pinoprotektahan ka. Tingnan ninyo yung sagot dito ni Claire Castro. Para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Ayun, elected tsaka appointed eh. So mahirap kasi yon. Halimbawa ako, appointed ako, no? So syempre, ida-drug test ako, magpa-positive ako ngayon. So syempre, pag tinanggal mo ako sa trabaho dahil doon nag-positive ako, kailangan mong i-announce yun. Tinanggal namin siya dahil nag-positive siya sa drugs. O dinasira na kagad yung pagkatao ng tao na yun. Yun yung sinasabi ng gobyerno o ng sinasabi ng Supreme Court na hindi kagandahan nun kaya hindi pwede daw talaga yan. Oo, kaya naintindihan naman natin yun. Pero ang tanong nga kasi dito is it a good legislation? Ito po ay gagawin sa ilalim po ng batas. Ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng... Hindi ba? Susuportahan po kaya ng Malacanang? Yun yung tanong eh. Ako kasi, alam mo, kung ako susuportahan ko yan. Maganda naman yan. 'Di ba? Maganda naman 'yan yung ganyang proyekto, maganda yung ganyang panukala. Kasi para magkaroon talaga tayo ng assurance na matino yung mga nasa gobyerno. Kaya lang, 'di ba ganun 'yun? Kaya lang parang baka magkaroon lang ng problema kasi ayon sa Supreme Court ganito ganyan. Ang tanong kasi is suportado ba 'to ng gobyerno? Pwede mo sabihin na pwedeng sumuporta sana ng gobyerno kaya lang merong Supreme Court ruling ganito ganyan eh. 'Di ba? Para maganda lang yung paliwanagan. Kung kayo papipiliin, good. Pero sumusunod kayo sa batas at ayon sa batas hindi pwede yan. 'Di ba? Ganun lang naman eh. Pero dito ang sagot ni Claire talagang kagad eh, defensive eh. Senador. So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officers at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera pondo si Senator Robin Padilla. At Di yun ang tanong eh. Ang tanong nga, tanginan to, napakaboba kasi nito. Kinginan to, lahat na lang kasi makadepensa lang. Hindi na iniintindi yung tanong. Abogadong tanga talaga eh. Ang tanong nga, suportado po ba ito? Di ba yung panukala, suportado? Pwede mo naman sabihin na suportado namin, kaya lang baka hindi kasi lumusot yan. Kasi according to this law, according to this jurisprudence, hindi pwede yan. So, ganun sana. Hindi mo sinagot yung tanong eh. Alam mo kung ba't hindi sinagot yung tanong? Alam din naman ito ni Claire na puta yung amo niya may something. Style mo, bulok. aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Ayun, hindi ba kayo pabor? Kung hindi kayo pabor, putang ina, baka mga adik kayo dyan. Yun lang naman yun eh. Hindi ba? Tinan mo, magigising siya sa sagot. I mean, Hindi ko sinasabing hindi pabor. apo. Yan ay labag sa batas. Hindi ba? Pwede ka naman kasing pumabor. Tanong ba is pabor po ba kayo doon? Ang sarap naman kasi para sa isang Pilipino na oo, pabor ako sana doon. Maganda naman sana yun. Kaya lang, hindi yun papayagan ng batas eh. Kaya pwede naman ganun eh. Claire, di ba? Gag. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at